Hi guys, good afternoon, good day, everyone from here in the United States. Welcome back to my channel in a slightly dividing the word of truth. Because this is a ministry trip, after 9 years hindi pa ako nagkabalik ng travel. Ngayon lang, almost 10 years, ngayon lang, mag-isa. So we have got to know sa patakaran sa ating sasakyan na airline, that is United Airlines. So yung carry-on, may wrong sabi dito na ang sukat should be enough for the overhead compartment, yung nasa itaas may ilagay. Ang sabi dito, carry-on should have 9 inches. Sa 9 inches should be ang taas. Puntahan natin ang ating luggage mamaya. So after this, explain ko muna. Then, should be 14 inches. Tingnan natin saan punta ang 14 inches. Then the next is 22 inches. So next, we'll have to go to yung aking yung purple. Yan ang aking carry-on luggage. So, isukat natin para makita ninyo. You have to measure it kung ikaw ay magkaroon ng flight. Kung nandito kayo sa ibang bansa, whatever, what country you are, ganon din ang gagawin kung makasakay ikaw ng isang international plane. Sa domestic, iba naman ang patakaran doon because it should be by kilos ang kanilang requirement. So dito is only the measurement. There's no limit sa timbang. Kung malaki man ang aeroplano. So yan lang ang bantayan yung tama sa overhead. So 9 inches. Sa 9 inches, ginamit ko lang ang measuring tape. So, ito ang 9 inches. So, 9 inches. Ito. Oh, tamang-tama lang 9 inches. So, next is 14. Ito. Kita niyo? Ito ang 14. Nakasobra ako ng 1 inch 15. So 22 sa height. Only 15 inches. Sa loob mayroon na dito ang aking laptop. Dito sa isa laptop compartment. Nilagay ko na laptop dito. So, laptop. So, this is my luggage. Parang malaki pero sana tama yan sa measurement. So, next, ang mga things na ilagay sa loob. So, hindi ito dadalhin ha, yung may ilaw. Hindi yan kasama. So first, doon na tayo sa measurement. So in centimeters, ang 9 nagiging 23 centimeters. So yan, tamang-tama sa akin. It's only 9 inches. Then, next is 35, yung 14. Yung length sa dulo hanggang sa right 14 inches yan. Naka-extra ako ng isang inch 15, kaunti lang. So I think they will not mind on that because it's only 1 inch, hindi naman masyadong mataas. So 35 inches. Then so, sa height, it should be 56. Yung sa akin, it's only 15.
38 ang aking height sa aking luggage. So, walang problema. Hindi yan 22. 22, mas mataas. Mas mataas sa akin, ito lang. Ito lang. So, ang height sa aking luggage carry-on. So, next is yung laman. Unahin natin ang ating medicines. Nailagay ito sa loob ng plastic. Mayroong prescription just in case may mga questions sa boarding. Kasi doon lahat-lahat may scanner dyan na lalabas. So may scan ito, hindi naman isa-isa. Makita na lang sa loob na walang liquid at saka walang suspicious na mga medicine. So yan ang medicine. The next is yung ito. Mas mabigat ito. Kaya halo-halo ang nasa loob. Again, inside the plastic, a little bit makuha ito sa scanner kung ano ang laman. May liquid ba? May ibang suspicious. Pero ang sa loob, nasa loob, yung gagamitin natin sa ating mga vlog, yung maliit na microphone set, pero walang mga battery dito. Kinuha ko ang battery. So wala. Then, yung smaller, pili yung madala. Basta hindi yung malaki na power bank. Di yan pili kasi analyze pa ang mga power bank kung nasa restriction ba. So, wala. Yung mga wire dito is for the gagamitin ito sa ating digital camera. Mayroong camera sa kabila. Nilagay ko doon ang camera sa isang bag na naman sa personal items. So, yan, no? So, magkapareho ito sila. Yung dinala ko ito para panlinis. Hindi naman ito wiring. Hindi naman ito yung lang panlinis sa mga plato. Dinala ko, baka maghanap ako. Then, the most important is iba, nandyan pa, yung personal care, inside skincare, meron akong dinala dito, hindi na tayo makadala ng para panglinis sa ating mga kuko. Ito lang, mga artificial nails. Artificial nails, yung kuro dito is beige. Oh, so hindi na makapunta doon sa manicurista. Yun na lang mga artificial ang gagamitin natin. Press, ilagay lang dito. Wala na. Then, may skincare ako dito. Usual ang ginamit is retinol. So, retinol, this one is para sa mga pains. Mga joint pains at iba pang mga inflammation is about gel, pero hindi naman liquid. Hindi ito mag-question. Mabasa nila ang label kung paano gagamitin. Importante na hindi mga suspicious sa minala mo. Then I have here yung kaisa is about breathing problem. This is only for getting good air. This one. May small batteries. Nilagay ko dito. Then, inhaler.
magkapareho sila. So these are inside the plastics. Then I have here toothbrush. Then nandito rin ang ating toothpaste. Then my lotion, kaunti, all in small container. Then have the deodorant. Then have the gel, another gel. Walang amoy. Hindi tayo magkano kung ilagay sa ating likod. This one is moisturizing cream from dry to very dry skin. So it's about hydrating. Parang skin lotion ito. So yan ang mga nasa loob. Hindi ko magka-problema pag hanap. Nagdala ako ng mga clip. Magamitin ito pag meron kayong isampay. Then emergency to biscuit. Hindi yun na-open. Pag merong magtingin, so it can be in a scanning machine. Wala tayong liquid. Walang suspicious. Walang sharp objects. Like scissors, mga iba't ibang sharp. Kailangan wala yun. Alcohol, hindi yan pwede. Yung mga oily, hindi yan. Yung oil na ilagay mo sa carry-on. Mayroon ding mga restrictions na type of oil. Katulad ng cooking oil, hindi yan pwede sa baggage. So sa aking baggage, walang mga liquid doon. For emergency cases, ito, yung nalang silver bag na small silver bag na hindi pa ko ginamit. Meron cord sa aking boiling pot. Yung boiling pot na portable in emergency for boiling water. So emergency sa aking blouseware and other pang-emergency lang ito. All emergency wear. So again, yan man lang. Pagsukat sa correct measurement, gagamit lang kayo ng ganito. Lagi scale. Kailan magdala kayo para babalik-balik ka mag-measure sa luggage mo. Which is a portable one, may lalawang kaunti na battery, luggage scale. Yan. Ganoon lang. So, ang aking bag is measured 20, yung baggage measured 22.14 ang isa, 22.14 ang isa, 22.5. So, hindi yan. 23 ang tama. 23 kilos each. Sa aking luggage could be 9 or 8 kilos. Sa baggage, sa checking baggage is 23 kilos. So, yan ang ating measurement ng ating carry-on. Para hindi magka-problema doon sa boarding gate. All in plastic. Baka naman ipakuha. Pero I have not experience naman noon na ang aking laman sa aking carry-on kinuha. Hindi pa yun gani i-open kasi nakadaan yan sa scanning machine. I don't know sa Pilipinas. Ang stricto siguro. Pero wala mang makuha nila dito. Wala namang suspicious na gustuhin nila. Ang ibang item dito o pa mabili sa Pilipinas. Ang ito lang, pasalubong, isa lang dinala ko. Para hindi question. Ito is a eau de cologne, isa cologne.
at 3.3 ounces, fluid ounces, then 100 milliliters. So the requirement is 3.4 fluid ounces and 100 millimeters. So pasado ito. Hindi ko malimutan ang magdala ng Bible King James. This is a small one. Hindi ko pa ito yung ginamit. Pilipinas lang ko gagamitin ito. Kasi ang aking lakad is all about ministry. Mag-share ako ng gospel. So ang gospel natin na hindi natin yan kalimutan, the gospel that saves today is the gospel of the grace of God. Paano yan? Ang gospel dito is going to the heavenly place. This is a ministry na kalawang ministry kay Jesus Christ. This is a second ministry. This is called the mystery program. The first one, the earthly prophetic program for the Jews, is already cast aside. Di pa yan magamit ang uri ng kaligtasan. Yung kingdom gospel sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi yan gospel ang born again sa John 3. Chapter 3, verse 3 to 4, 5. Hindi yan gospel. Yung John 3:16, hindi yan kaligtasan na gospel. That is for the Jews. Along with death, burial, and resurrection. Then sa first chapter of the book of John, lalo na sa John chapter 1 verse 11 and 12, hindi yan gospel. Ang iba, ginamit yan na doon sila magsimula na tanggapin ang pangalan ni Kristo. We are not going to accept the name of our Lord Jesus Christ. Hindi yan makiligtas. The only thing is we have to believe and trust on the finished works of Christ, the death, burial, and resurrection. Naniwala naman tayo sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi yan ang ating basihan sa kaligtasan. We believe on the name of Christ, but on the death, burial, and resurrection. Daan ang gospel ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 3, death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. You are justified, saved. Then you are justified freely by His grace, sa grasya ng Panginoon na biyaya na makapagligtas sa iyo. You only believe by faith, because grace is a gift, not of works, lest not of yourselves, not of works, lest anyone should boast. Sa hindi ka paligtas, hindi ka magpakita ng mga gawain na mabuti, hindi yan makapagligtas sa tao. Makapagligtas sa tao ang pananampalataya, paniniwala sa kamatayan, paglibing at yung nagbalik buhay ang ating Panginoon. Yan ang tamang kaligtasan. Ang sunod is to have because you have trusted on the death, burial, and resurrection, then you will receive the seal of the Holy Spirit promise in Ephesians chapter 1 verse 13. Then you will have your manna. You will have your inheritance when you have that salvation by the grace of God in heaven. So the equation here is not on earth. It should be in heaven. Hindi ka na babalik dito sa lupain. The planet Earth is for his own people, the Jews, inherit the earth. They will inherit the earth. So, ang mga members of the body of Christ, kung kaway na iligtas through the gospel of the grace of God, death, burial, and resurrection, doon na ang uwian mo sa langit. There are 3 kinds of heaven. First, second, and third. Yung sa third,
doon na nakatira ang God the Father at si Jesus Christ nasa kanan. Siya nakaupo at nag-pray at siya nagdasal doon sa mga tao na nanampalataya at nanalig sa pangalan, sa kanyang pangalan, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, paglibing at pagbalik buhay. So ganoon ang kaligtasan sa biyaya ng Panginoon, sa hiwaga, through the mystery of the gospel of grace. Then you will be placed in the body of Christ. So ngayon, handa na ang thank you so much for watching. Yeah. Di ko lang kalimutan ang pag-share ng gospel. Lalo na ang ating mang Bicolate, our goal is to share, to have all men be saved and come unto the knowledge of Christ. That is also the major purpose ng ating Panginoon in 1 Timothy chapter 2 verse 4. Wala na tayong iba pang pag-usapan dito. It's done already about our luggage na carry-on. Madala natin sa boarding gate para checking at naisama natin sa loob ng pag-upo natin sa airplane. Yan lang, no? Then I have my other bag, that is personal items bag. Mayroon pa rin laman. So thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, and it's rightly dividing the word of truth for more updates of my experience here for the trip, for my coming to the home country. For then keep in tune, then stay in tune, stay safe, and God bless. Thank you so much. Till next.